Hello mga kapatid, is mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At breaking news, ito pong si Dan Fernandez ay namigay po ng ayuda dito po sa Cabinti, Laguna. Ano po ba ang magiging aksyon ng COMELEC dito mga kapatid? Ang lantaran pong pamimili ng boto at pagbibigay po ng ayuda ni Dan Fernandez dito po sa lalawigan po ng Laguna ay tumitindi po mga kapatid, At idiniin po at binigyan din po ng barangay na hindi daw po nakapagkoordinasyon itong grupo ni Dan Fernandez sa ginawa pong pamamahagi ng 200,000 piso. 200,000 piso na pinagkaguluhan po ng maraming tao at sa kasamaang palad ay pumanaw po ang isang lola. Mga kapatid, isang matanda po ang pumanaw sa gitna po ng idinaos pong pagmamahagi ng ayuda nito po di Dan Fernandez. Mga kapatid, nakakaawa po ang isang lola na may edad na 69 years old, mga kapatid. Nakinilala po siya ay si Saida P. Arante, mga kapatid, sa lungsod ng Laguna. Ano po kaya ang nangyari mga kapatid? Basahin po natin galing po dito sa Laguna News Update at dito po kay Am Pilipino, mga kapatid. At nakita natin tunghayan po muna natin ito po ay news blackout. Wala pong nagbalita ng mga media dito mga kapatid. Hindi po ito binalita ng media, At ano po ang nangyayari? Ngayong sangkot na naman po ang pangalan nitong Dan Fernandez na ito, mga kapatid. Basahin natin, magpatuloy tayo. Lola pumanaw sa Laguna. Sa event ni Dan Fernandez. Cabinti, Laguna, isang 69 years old na babae ang pumanaw matapos makaranas ng heat stroke habang dumadalo sa isang event na inorganisa ni Santa Rosa Congressman Dan Fernandez na tumatakbo ngayon bilang gobernador ng Laguna. Kinilala ang biktima na si Saida P. Arante, residente ng Barangay Layasin, Cabinti, Laguna. Ayon sa mga ulat, nakaramdam siya ng pagkahilo at paninikip ng dibdib dahil sa matinding init ng nakakulungan ng maayos sa ventilasyon sa lugar. Dagdag pa rito, pinaniniwala ang lumala ang kanyang kondisyon dahil sa matagal na paghihintay para makatanggap ng ayuda mula kay Fernandez. Ilang sandali lamang siyang bumagsak at nawala ng malay, agad siyang sinugod sa ospital, ngunit idineklara na siyang dead on arrival. Mga kapatid, ayon sa pamilya ni Arante, dumalo ito sa event matapos maipangako ng kampo ni Dan Fernandez na mamimigay siya ng 2,000 cash assistance sa mga residente. Gayon, marami ang dumalo at nagreklamo na 500 lang daw po ang kanilang natanggap. Bukod dito, lumabas sa ulat na hindi umano nakipag-ugnayan ang kampo ni Fernandez sa lokal na pamahalaan ng Cabinti bago isinagawa ang event. Dahil sa insidente, bumuhos ang galit ng mga residente ng Laguna laban kay Fernandez. Mariin itong kinundi na ang umano'y garapalan at boat buying na isinasagawa. Garapalang boat buying na isinagawa ng walang konsiderasyon sa kaligtasan ng publiko, anila mapanganib para sa mga senior citizen at iba pang mahihinang individual na ang masisikip at kulang sa ventilasyon na venue, ganitong mga pagtitipon. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag si Fernandez sa naging trahedya nito. Ito sinasabi natin mga kapatid, ang source po ay galing po sa Laguna News Update today. Ito po sinasabi natin mga kapatid, Ito pong pamamahagi po na ginagawa po ni Dan Fernandez dito sa Laguna ay nagpapakita po ito mga kapatid, dahil alam naman po natin na critical po ngayon itong si Dan Fernandez dahil po sa kinakalsakutan na iba't ibang issue po na nangyayari po dyan sa House of Representatives, mga kapatid, na palagi pong bumaho po ng gusto ang pangalan nito ni Dan Fernandez dahil po sa nangyari po sa Quadcom, mga kapatid. At ngayon nga po ay tumatakbo siya. Hindi na po siya pwede sa congressman ng pagiging congress
sa Kongreso dahil patapos na po ang kanyang termino at tapos na po ang term ni Dan Fernandez. Kaya ngayon po ay lumipat siya at tatakbo siya bilang gobernador ng Laguna. Ngunit alam naman po natin na matitindi po ang kalaban ngayon ni Dan Fernandez at nangunguna po itong si Sol Aragones dito po sa lungsod ng Laguna, mga kapatid. Ito po ay isa sa kalaban at meron din po siyang kalaban na Hernandez, ang anak po ni Ramil Hernandez, mga kapatid. At meron pa pong apat po ang naglalaban dyan sa pagkagobernador. Ngunit ang nangunguna po ay si Sol Aragones at ang pinakakulelat po itong si Dan Fernandez. Kaya kayo mga taga Laguna, no, ipakita nyo po na ayaw nyo po sa mga ganitong klaseng uri ng politika at pamumulitika, mga kapatid. Dahil hindi po pwede saan po kukunin ni Dan Fernandez ang ipinamamahagi niyang limpak-limpak na pera kapag siya po ay naupo bilang gobernador. Babawiin din po nila yan. Dahil po alam natin, ito po ay sumusugal ngayon dahil critical po ang lagay ngayon, no, ni Dan Fernandez sa mundo ng politika. Kaya po patuloy po ang pagbaho ng kanyang pangalan sa lugar ng Laguna. Kaya ang ginagawa po niya, puro ayuda rito, ayuda doon. Mga kapatid, kung po pwede pong iwasan na hindi niyo po, alam po natin na marami po sa mga kababayan natin sa sa Laguna ay mga nakakaranas po ng hirap at salat sa buhay. Pero kung kaya naman po natin hindi tanggapin ang pinamamahagi ng mga politiko at alam po natin na magagamit lamang po nila ito sa kanilang mga sariling pang-interest, mga kapatid, mas maganda na po na wag nating tanggapin. Pero pwede ninyo namang tanggapin, mga kapatid, kung maging wais po tayo sa pagboto. Mga kapatid, tanggapin po natin ang mga ibinibigay ng mga politikong ito dahil ito po ay pera din po natin. Bayad po, hindi po galing sa sarili nilang bulsa yan, mga kapatid. Hindi po mamamahagi ang mga politiko ng sarili nilang pera. Ito po ay pera nyo rin. Taxes nyo ito na binabayad at binubuayan ng mga congressman, mga kapatid. Kaya matuto tayo kung sa tingin nyo si Dan Fernandez ay hindi nakarapat-dapat sa kanyang posisyon niya ang pagiging kanyang gobernador sa lugar ng Laguna, huwag nyo na pong iboto. Piliin nyo na po ang karapat-dapat kung sino po ang dapat iupo bilang gobernador ng Laguna. Ipakita nyo po ang nagkakaisang tinig ng Laguna. Huwag po kayong bumoto ng mga politikong baboy at gahaman sa kapangyarihan. Alam naman po natin, mga kapatid, ang naging issue po ni Dan Fernandez, ang kinasasangkutang issue ni Dan Fernandez dyan sa House of Representatives, mga kapatid. Ang ating pakiusap sa mga taga Laguna, wag na pong iboto si Dan Fernandez. Wag na pong bigyan ng pagkakataon pa na makabalik sa pwesto. Hayaan niyo po siya na mag-artista na lang at pumasok na lang po sa pagiging isang artista. Kaya nga nandyan yan ngayon dahil nalaos yan sa pagiging artista. Pabayaan nyo ring malaos sa pagiging politiko. Huwag nyo na pong ihalal ang mga abusado, gahaman, aruganteng mga politiko dyan sa lugar ng Laguna. Ito po ang pagkakataon nyo upang makaganti po sa ginagawa po nito ni Fernandez. Alam po natin, base po sa mga lumalabas na survey, talagang laglag po si Dan Fernandez. Kaya kaliwat kanan po ang pamamahagi niya ng ayuda dyan sa lugar ng Laguna. Ang pakiusap natin, kung hindi kayang tanggapin, huwag tanggapin. Pwede ring tanggapin, pero ang gagamiting panulat pagdating sa Mayo ay huwag nang iboto si Dan Fernandez. Kung po pwede, ang pakiusap natin ay iba na lang. Kayo mga kapatid, ano po ang masasabi nyo? I-komento mo po dyan sa ating YouTube channel at maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood dito po sa Politika Artista PH, mga kapatid.